Okay. So ito yun guys, no? Update tayo, no? Update tayo sa pangyayari na kung saan ay matapos na kuha na ng kapulisan, matapos sumuko si Pastor Kibuloy, matapos di na makagalaw, di na makatiis sa mga pangyayari, matapos ipinakita yung kanyang pagtatago, matapos niya ipinakita yung kanyang tapang na magtago, ayokong sumurrender, ayokong sumuko, hanggat hindi niyo ibibigay yung kagustuhan ko. Ngayon, wala na talaga siya mapupuntahan. Sumuko na. Merong negotiations, merong mga pag-uusap, matapos bigyan ng ultimatum ng PNP na kapag ayaw mong sumuko, pasok, lulusob kami. Nako, mas lalong marami ang mga apektuhan dito, lalong madamay, lalong marami ang problema dito. At posible pa na may casualty, guys. Ito, bibigyan na naman natin ng linaw itong mga katanungan. Napakaraming nagkukomento sa ating mga ina-upload, no? Na kung saan ay ito namang pagkakapunta ni Pastor Apollo Kibuloy sa kamay ng otoridad ay mula sa labas. Saan? Sa labas ng ano? Huwag niyo kasi kayo nagpumilit pa. No? Patunayan niyo muna na mali itong argumento at ipinahayag ng Philippine National Police. Sinabi na nitong press conference na ito ngayon, nang hiniharap ito si Kibuloy sa media. So before we proceed with the question and answer, may we hear the opening statement of Attorney Ben Garcia-Abalos Jr., the Secretary of the Department of the Interior and Local Government. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga kababayan natin at sa mga kaibigan natin sa media. Ngayong araw na ito ay amin pong iaharap sa publiko si Pastor Apollo Kibuloy at ang iba pa niyang mga kasama sa kustudiya na po ngayon ng Philippine National Police. Pero bago po yun, gusto kong pasalamatan ang lahat ng miyembro ng Philippine National Police, magmula kay PNP Chief Romel Marbil, ang our ground commander, ito, walang tulog po ito, si General Torre po, no? Marami po sila, General Macapas, General Ubingki, sila Colonel Hansel, sa lahat po ng pamunuan ng PNP na ilang araw na walang tulog, no? Ang daming inabot na Hindi nagkakamali kung pagbabasihan natin yung statement ng lalong-lalo na si DILG Secretary Abalos, hindi nagkakamali. Saluto yung Police Brigadier General Torre sa yung tapang at malasakit. Tapang at malasakit. Tapang na nagpupursige talaga pasukin ang KOJC compound at kasama yung kanyang mga kasamahan at may determinasyon para halughugin at hanapin talaga itong si Pastor Kibuloy na nasukol na at hindi nakalabas at talaga namang ando na talaga sa loob at di na makatiis at sumurinder na. Ayun! Abay, may sagot si Abalos. May sagot si DILG Secretary Abalos dyan. galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, nahuli siya doon mismo sa loob. No? Andito isang PNP na kasama natin, si ating PNP dito. Pinasok siya roon at nung palabas, sila, pinatabi na lang namin yung mga police so that they could get out. Okay? Yun ang nangyari. It was the PNP, doon siya sumuko. So, these kind of things are, they're just laying the basis that he surrendered that, but it's kutsero ito. Tayo maniwala. Wala na. At ito lang. Wala na. Talaga nga naman, ang tao kapag wala nang matatakbuhan, susuko yan. Yan yung common na mga nangyayari. Di ba? At ito yung karagdagang impormasyon kung paano napunta sa mga kamay ng kapulisan, paano napunta sa kamay ng otoridad si Kibuloy. Ito yung karagdagang impormasyon ay isasalaysay at bahagi
ni DILG Secretary Abalos na talagang ipinagdiinang nahuli, hinuli, nahuli. Ito si Pastor. At ito lang ang babala ko. With all of these things na nangyari, I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing, someone who is wanted by law through this warrant. And let me remind you of PD 1829, obstruction of justice. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates or delays the apprehension of suspects and the investigation and prosecution of criminal. And of course, letter C, ito harboring, concealing, facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws. And letter I, giving of false or fabricated information to mislead or prevent the law enforcement agencies from apprehending offender or from protecting the life or property or the victim, or fabricating information from the data gathered in confidence by investigating. So, I'm sure maraming papasok dito. Ayan, no? So, sino ngayon nagsasabi ng katotohanan? Alangan naman ang kayo na talagang andyan at nagdadakdak na wala rin naman naipresenta kung ano ang prueba na sa labas itong si Kibuloy nahuli. Anyways, hindi naman ako diskusyon dyan, no? Hindi naman tayo nagkipag-diskusyon dyan. Sa ibang mga upload natin, sinabi na natin, wala tayong pakialam kung paano nahuli, kung saang lugar. Ang atin dito ay yung katotohanan, no? At binigay na ng mga nandyan sa gobyerno. Ibinigay na ni Abalos, ibinigay na ni Marbel. No? Alam mo, ganito po yung nangyari na yan. Ang nangyari po, maraming times na kami, it's a deception game kasi 80% when we started yung yung intelligence na paano papasukin, paano gagawin, that's on August 24. Alam na namin nandun. Meron kami, ang laki ng possibility is about 80 to 90% because yung intelligence mo andito, we were monitoring. Then when we entered on August 24, of course, nandito yan, yung unang lugar na dapat puntahan, wala. So, ang rami. So, tuloy-tuloy pa rin, but we can see na niloko kami. Ang nangyayari doon sa loob, hindi kami pinapayagan. Hindi kami pwede pumasok sa mga ibang lugar. Then we have to, kung malapit na kami doon sa lugar, tatawag na naman yung attorney niya na sasabihin, sige, magsusurrender, may surrender filler. Up to the time talaga, paulit-ulit yan. And, tas they file a case, then of course, nahanahabol kasi namin yan. Dapat, why August 24? Because we know, on September 1, that's September 1 to, that's a 1 week, that's a KOJC celebration. And that's yun ang pinakamagiging problema namin. Once pumasok ang tao dyan, and we are 80% sure na nandun yung tao, baka hindi natin makita, maitakas sa ula. Talagang tatakas talaga nila. That's the problem na nagkakaproblema kami. Itatakas talaga lang. Kaya, you know what happened in September 1? I will not go into details. Alam niyo ba bakit? May pumasok doon, may gano'n. And sabi ko kay Nick, i-monitor mo yan. Baka malusotan tayo dyan. So, paulit-ulit yun. Then, up to the time na we got a breakthrough, na hindi namin that was Friday, na we are so sure na nandito sa lugar na yon. Alam na namin Sabi ni Nick Seca, we will put a pressure on them, give them 24 hours. And tama si Nick, we will assault ang that's the last term na pinaalam ni General Torres sa akin, sir, permission to assault yung building na. Sabi ko, sige, let us make sure kasi marami buhay ang mamamatay dito. And sabi nga ni, during the Senate hearing, sabi po ng one of the senators na paano yung mga bata ni Pastor Kibuloy may mga barel. And since sinabi mo yan, alam na namin, dinagdagan mo na nandun talaga. And lalo kami na-convince na nandun talaga siya. Ang kanilang side ukol dito at ibinigay na ni General Torre ang iba pang impormasyon ukol dito. Okay, sa Bible School, ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong hearing, sa Senate hearing ng Friday, pinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng OBO ng Davao City, Office of the Building Official, for whatever reason. Hindi ko na question. So ayaw nilang ipakita. So lahat kasi ng mga rooms ng mga buildings, first day inikot namin, kasi hindi kami makakuha ng floor plan. So ikot. Punta sa aming operational matters na to. Ganun ang gagawin din naman namin sa future na pag nagkataon. Na,
namin so that we can have a sketch of the whole layout ng mga building. So nakita na namin, intindihan na namin, and then on Friday, nung Senate hearing, pinakita na namin. And then sinabi nga ni Senator, ng senators doon na ito na nga. Lahat, although siyempre, sinabi namin ang lahat ng aming alam ng mga buildings para hindi naman baka akala niya. Pero to some extent, nalalaman nila, nararamdaman nila. So, Saturday morning, after ng Senate hearing, major build-up, alam na nila na sukol na sila doon sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin walang makalabas. Dapat ang assault is 1 o'clock nung Saturday. But dinifer namin in deference to the bar. May klase kasi may bar ops kasi ang JMC. Sige sir, pagbigyan kita, sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming pulis? O, ito na, meron kaming naka-recording, narinig nila yon. Mga taga-KOJC, hahanapin na namin si Pastor Kibuloy our way. Because for 2 weeks, it's always your way. O, sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So, armado, SWAT, SAF ang ilalagay namin. So, I placed all the 500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in the JMC. Simultaneous. So, nakita nila yung build-up na yun eh. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na until na makarating na nga ang aeroplano, pinasakay namin sa aeroplano, pinalipad papuntang Manila. Natapos ang in the middle of all those things, talagang may duda rin kami na baka kami ay being taken for a ride. Dahil una, yung mga other circumstances na parang hindi ma-confirm. Like, schedule ng aeroplano, nasa ng aeroplano, mga ganon. Every time, makikita nyo sa mga videos, sa mga feeds ng mga independent media, kasi nagpapasok na ng independent media for the first time ang KOJC. Dahil alam nila na hindi na kaya ng SMNI ang kanilang propaganda, at ito ay totohanan na, magkakasakitan pa nagkataon. So, pumasok and then makikita nyo na alas 3, 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So, nakarinig naman akong tawag, sandali lang, paghintay lang. At tinatapos na lang. Walang aeroplano, wala akong nakikita aeroplano rito. In 30 minutes, pag walang aeroplano maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko alas 3:15, another 15 minutes. So, na-receive ko yung confirmation ng aeroplano. Ngayon, dapat alas 6 darating. So, pinaredy ko 5:30. O sige, 5:30. Ready. Tayo na naman ng mga tao, nakita nyo yun eh. Nakikita ng mga local reporters yun. Ito naman, ready na naman ng mga police. Ready for assault. Ang presentation ay nagsasabi, guys. Ang presentation nagsasabi. Ayun, ipinapakita nila 10 during minutes press before, con. ready for assault. Kasi, pag alas 6, kasi ang iniisip ko talaga, ang kinakatakutan namin dito, we're being taken for a ride. Pagdating ng Lunes, kung anong mga legal processes na naman ang kanilang i-block sa amin, hindi na po pwede yun. Masyado ng sayang, napakalaki na ang magiging damage sa part ng government. So, tinapos namin. So, nang nagland ng aeroplano, nag-transition na kami sa prisoner transport. Dahil I really demanded that 30 minutes before the landing of the plane, dapat makita na siya ng aking representative. Ayun lang ako makita. So, sige, I will send a representative. And that was one high-ranking officer together with my other command group na nandito. Nakakita, I just don't know if they want to be identified. So, nang makita na, medyo kalmante na kami. Ipresenta nyo kung ano yung kanyang pangontra, yung kontra sa laysay ukol dito. Pero malamang sa malamang na mayroon pa rin mananagot dito. Bukod sa mga nahuli dyan, bukod kay Kibuloy at sa apat pa, kawawang-kawawa yung nandyan na talagang nagpapakita ng pagharang sa operasyon ng kapulisan. Sinalaysay ni Abalos kung ano yung mga maaring mangyari. So good luck na lang sa lahat. Pagkatapos nito guys, sana ay makabalik at makamove ng lahat. Anyways, nandiyan na naman na yan. Ang atin lang, sana nandiyan naman sa posisyon ng kapulisan ng si Pastor si Kibuloy sana naman ay maproteksyonan din nila, sana maproteksyonan din nila kasi ay alam natin na yan ang gagawin ng PNP kasi alam naman sinabi na nga nila na takot ito. Takot. Kung sabihin takot ito sa labas, takot ito sa mga puti na hindi ano doon, alam naman natin na talagang meron din siyang pananagutan doon. Kung ano man ang inyong nakita dito, kung ano man ang inyong mga opinyon, sa inyo din yan. Hindi ko kayo pipigilan.
Kung ano man ang mga pangyayari dyan at kung ano man ang inyong reaksyon ukol dito sa operasyon ng PNP, ang pagkakahuli, pagsurrender, pagsuko at pagpunta ni Kibuloy at mga kasamahan sa kamay ng otoridad ay sa inyo na yan. Kasi kanya-kanya tayong interpretation. Ang atin nandito at the end of the day, maging tahimik at mapayapa na ang lahat. Wala na sanang mga iba pang kaguluhan. KOJC members, relax na kayo. Nagpakita na ng tunay at malasakit din ang inyong pastor na si Kibuloy. Kasi kung di siya talaga susumurrender, alam natin at marami pang madadamay sa inyo. Kaya relax na kayo, no? Pasalamatan nyo na lang si Pastor Kibuloy na talagang ipinakita rin niya ang kanyang sarili. Mayroon din siyang initiative pala na nag-iisip sa inyo. Yun yung inano natin dati na sa ibang mga usapin na kung saan kung talagang may tunay malasakit itong si Kibuloy sa inyo, kayong mga members, sumuko na siya at para maharap ito ang kanyang mga kaharapin na mga reklamo. At lalong-lalo na kayo, maproteksyonan at wala nang masasaktan sa side ng KOJC members, kayo at sa side ng PNP members. Okay? So, sana ay maging maayos ng lahat, no? Sa ngalan po, ng Jim 5 TV, hanggang sa muli at mabuhay ang buong Pilipinas.